How much containers do you have? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Bible Characters Edition. Binabati ko po na si Roval Palomera, Ireneo Malyari, Kuya Wax, and PN Paralag. Mga lagi ko po nakikita at matagal na po sa ating daily devotions. I hope malaking tulong po ito sa inyo. At sa lahat ng nakikinig sa mga devotions natin every day. Now, yung ating pag-aaralan po ay patungkol po kay Elisha at doon sa isang balo. Now, tingnan po natin kung ano pong sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa pagkalinga ng Diyos sa mga balo, no, at mga nangangailangan. Sabi po rito sa 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Now the wife of one of the sons of the prophets cried to Elisha, "Your servant, my husband is dead. And you know that your servant feared the Lord. But the creditor has come to take my 2 children to be his slaves." So meron po isang balo, namatay po yung asawa niya at yung kanilang inutangan, ang kabayaran na sinisingil sa kanila ay yung 2 anak nila, gagawing alipin. And Elisha said to her, "What shall I do for you? Tell me, what have you in the house?" And she said, "Your servant has nothing in the house except a jar of oil." Then he said, "Go outside, borrow vessels from all your neighbors, empty vessels, and not too few. Then go in and shut the door behind yourself and your sons and pour into all these vessels. And when one is full, set it aside." So she went from him and shut the door behind herself and her sons. And as she poured, they brought the vessels to her. When the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." And he said to her, "There is not another." Naubos na yung mga lalagyanan nilang container. Then the oil stopped flowing. She came and told the man of God, and he said, "Go, sell the oil and pay your debts, and you and your sons can live on the rest." So ang mga turuan po natin ngayong araw, unang-una po, God cares for the needy. Ang Diyos po natin ay nagmamalasakit lalong-lalo sa mga nangangailangan, especially those who are faithful to Him. Now, dito po makita niyo po sa verse 1 dito, yung balo po na nawala ng asawa ay isa pong tapat sa Panginoon. Isa po silang pamilya na tapat na naglilingkod sa Diyos. Kaya po sabi dito, "You know that your servant feared the Lord." So sila may mga takot sa Diyos, sila yung naglilingkod sa Panginoon. At yung namatay po rito ay one of the sons of the prophets. Kaya po makikita niyo po rito yung pagkalinga ng Diyos sa kanila. Now, hindi po porket namatayan ang isang babae ay hindi nakakalingain ng Diyos dahil wala nang nagtatrabaho sa pamilya. Lalo na nung unang panahon, kasi nung unang panahon, pag nawalan ka ng asawang lalaki, talagang napakahirap kasi yung mga lalaki ang usually nagtatrabaho. So, etong balo na ito, bagamat nawalan siya ng asawang lalaki, hindi siya nawalan ng Diyos. Yung Diyos ang tumayong kumakalinga sa kanya. Tandaan po natin mga kapatid, God cares for the needy. Lalo-lalo na kung tayo nagtatapat sa Panginoon. Kaya nga, kung ikaw ay magulang, for example, or asawang lalaki or asawang babae, at kung ikaw ay nagtatapat sa Panginoon, tas may lilisan ka na sa mundong ito for whatever reasons, may sakit ka, meron kang matanda na, at talagang paalis na sa mundong ito, alam niyo po, hindi ho mahirap lisanin yung ating pamilya. Alam natin na ang Diyos ang kakalinga sa kanila. Kasi po ang Diyos, siya po yung unang nagmamalasakit sa bawat membro ng ating pamilya, lalo-lalo na kung isang pamilya tayo na naglilingkod sa Panginoon. God cares for the needy, especially those who are faithful to Him. Pangalawa po, gathering empty containers in times of need is an act of faith. Ito pong babae na ito, lumapit siya kay Elisha. Sabi niya, "Here's my situation. Yung asawa ko, meron kaming utang, namatay yung asawa ko,
hindi na kami makakabayad, ang hinihingi ng creditor ay yung dalawa naming anak para maging alipin, yun yung pambayad. So, sabi ni Elijah, "Okay, ano bang meron ka?" Sabi nung babae, "Meron po kaming empty vessel." Ibig sabihin, empty container. Sabi ni Elisha, "Okay, manghiram ka, 'no, hangga't sa kung ilan man ang mahihiram mo basta 'wag konti, Sabi rito, "Not too few. Basta kunin mo yung mga empty vessels sa mga kapitbahay mo. And then punta ka sa bahay mo, sa kwarto mo, tapos buhusan mo yung punuin mo yung mga vessels na yun, yung mga containers na yun." Alam niyo po, dito sa pangyayaring ito, yung babae, what's that for? No? Ba't ako mangongolekta ng mga container? Anong mangyayari, no? Pero yung pagsunod niya doon sa propeta ng Diyos, this is an act of faith. Bili mo nangongolekta ka ng mga empty vessels, ng mga lalagyanan na walang laman, na hindi mo alam kung anong mangyayari in the future, pero sumusunod ka. Ang tawag po dyan ay faith. Faith is being sure of what we hope for. Kahit hindi natin nakikita yung future, kahit hindi natin nalalaman kung anong mga darating na mga susunod na mangyayari sa ating buhay, pero nagpapatuloy tayong sumusunod, that is faith. So gathering empty containers in times of need, lalo na sa mga panahong walang-wala ka pero sumusunod ka pa rin sa Diyos, it's an act of faith. At ano po yung nangyayari sa mga taong sumusunod sa Panginoon? Humahakbang may paghakbang ng pananampalataya, sila po ay tumatanggap mula sa Diyos. Point number 3 natin, God's financial blessings are often proportionate to the containers we prepare. So itong balo po na ito, kinolekta niya lahat ng mga containers, empty containers mula sa kanilang mga kapitbahay. Tapos habang binubuhusan nila yun, yung lalagyanan na pinambubuhos nila, tuloy-tuloy, nag-o-overflow. Hindi natatapos hanggat hindi napupuno lahat ng mga containers na prepare nila. Now, something interesting po rito mga kapatid, yung provision ng Diyos ay sapat lang sa mga containers na prepare natin. Kung ano lang yung kaya nating i-handle. So sabi nga rito, sabi nung babae, when the vessels were full, she said to her son, "Bring me another vessel." Magdala ka pa ng container dito. Sabi nung anak, wala na pong kasunod. Yun na yun. Naubos na nating container. Yun na yung last. At sabi rito, then the oil stopped flowing. Yung langis po ay huminto na sa yung pag-agos or yung pagdaloy mula doon sa vessel. So, God's financial blessings are often proportionate to the containers we prepare. Kaya po sa atin mga kapatid, tandaan natin, ang biyaya ng Diyos, ang provision ng Panginoon ay laging sapat. At ito po ay laging ayon sa kakayanan natin. Sabi nga sa Biblia, to whom much is given, much is required. Ibig sabihin, kung ilan ang binigay sa'yo, yun din ang i-require sa'yo ng Diyos na pakakaingatan mo at gagamitin mo sa tama. Meaning to say, nasa estado mo yan kung ikaw ay mabuting katiwala. Hanggang saan ba ang kaya mong i-handle na pagpapala ng Diyos? Naniniwala po ako, sabi nga, lagi narinig sa seminary namin long time ago, there's a prepared place for a prepared person. Kung ikaw ay laging handa, may nakalaan para sa iyo. Kung ikaw ay handang tumanggap ng pagpapala ng Diyos, hindi ka maliligaw, hindi mo ipaprioritize yung gift over the giver, minsan kasi yung wealth o yung pagpapala ng Diyos, lalo na yung financial wealth, minsan yan yung dahilan kung ba't nalalayo tayo sa Panginoon eh. Kaya yung Diyos marunong sa lahat, yung ibinibigay niya sa atin ay sapat para hindi tayo malayo sa Kanya. Kasi nga, pag sobra-sobra, baka para mga anak lang din natin yan pag sinosobrahan natin ng bigay, minsan napapariwara. Now, paano po natin ito iisa sa buhay? Number 1 po, thank God for what He has already provided. Dito po kasi sa devotion natin na ito, sisiyasatin po natin ating mga sarili. Bukod sa hihingi tayo sa Panginoon, ayon sa ating pangailangan, ay sisiyasatin din natin ano ba yung binigay na ng Diyos sa atin. Mas masarap pong humingi sa Panginoon at humingi ng tulong sa Panginoon
na ina-acknowledge natin kung ano yung mga nagawa na ng Diyos sa ating mga buhay. We need to count our blessings. Bilangin natin yung mga pagpapala ng Diyos sa atin. Una-una nakakapag-encourage yan sa atin, nakakapagpalakas yan sa atin. Pag tayo po'y nananalangin, subukan nyo po, imbes na unahin mo yung pahingi, sabihin mo na, Lord, you are sovereign, you are mighty, you are holy, you are gracious, you are loving. I-acknowledge muna kung sino yung Diyos. Pangalawa, pasalamatan mo yung Diyos sa lahat ng mga provide niya na sa'yo. Yung meron tayong maayos na kalusugan, provide niya yung mga pagkain natin araw-araw, provide niya yung mga tuition ng ating mga anak, pinagpapala niya yung ating hanap buhay. So we acknowledge that, we recognize that, we thank God for all those things. Tapos humingi tayo sa Panginoon para makita natin yung marami na palang ginawa ang Diyos sa ating mga buhay. At yung hinihingi natin ay napakaliit lang pala. Pangalawa po, ask God to help meet your financial needs. Hindi ko pa alam yung situation ninyo, pero for sure, malamang halos lahat tayo merong mga pangailangang pinansyal. At lalo na kung ikaw ay tatay, nanay o nagtatrabaho sa pamilya. Kahit yung mga estudyante, may mga pangailangang financial, how much more yung mga working tsaka yung mga parents. Now dito po sa devotion natin ito, makikita po natin na yung isang babaeng balo, meron siyang financial needs. At gagawing alipin yung kanyang dalawang anak pag hindi siya nakabayad. Pero nakita natin dito, kinalingan ng Diyos yung babaeng ito, itong balong ito. At yung Diyos ng balong ito ay Diyos pa rin natin hanggang sa ngayon at hindi siya nagbabago. Siya pa rin yung Diyos na siyang kakalinga sa atin. Kaya maaari po tayong humingi ng tulong sa Kanya, humingi ng saklolo mula sa Diyos upang tugunan niya ang ating mga pangailangan. Lalo na po pagdating sa pinansyal. So ask God to meet your financial needs. Ang Diyos po ang tutugon sa ating mga pangailangan. And number 3 po, prepare your empty containers as an act of faith. Ihanda po natin yung ating mga containers na empty, maganda po, may mga step of faith tayong ganun Kahit wala kang ihuhulog sa alikansya, bumili ka ng alikansya, Mga alikansya, Lord, tulungan niyo po ako makapag-save para sa, pwedeng future ng mga anak mo or anak nyo or kung ano man ang pag-iipunan nyo. Tapos empty yun. It doesn't matter. Pinagpe-pray mo lang sa Lord, Lord, punuin po ninyo to kasi kailangan ko to para sa mga anak namin or kung ano man yung pinag-iipunan natin. Ang mahalaga po, meron tayong step of faith. At yung empty container natin, yan po ang nagbibigay sa atin ng reminder na humahakbang tayo ng may pananampalataya. At naniniwala tayo na ang Diyos ang siyang tutugon sa ating pangailangan. Lalo na kung malinis naman ang ating puso at ang ating hangarin ay papurihan at pasalamatan ng ating Diyos. So ako po, meron po akong mga ganyang steps din, At sinasabi ko sa Panginoon, Lord, I need this. Kayo po ang makapangyarihan sa lahat, mapagbigay, at nagkakalob ng lahat ng aming pangailangan. In the past, you have provided everything we need, and I know that you will continue to provide for the future. So prepare your empty containers as an act of faith. Para po sa ating discussion, what are the advantages of starting our prayers by thanking God for His past blessings? At para naman po sa ating dive deeper, pag-usapan po natin how do Elisha's life and ministry point to the life and ministry of Jesus. So pag-usapan po natin yan later. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you for your countless blessings and faithful provision throughout my life. Forgive me for the times I have focused more on what I lack than on what you have already given. Today, I bring my needs before you and ask for your help and wisdom in every financial concern I face. Strengthen my faith to trust your promises and to prepare my empty vessels in expectation of your provision. Help me to act in faith, obey your word, and depend on your daily provision. May my heart always be filled with gratitude and confidence in your loving care. In Jesus' name, Amen and Amen.
Kung kayo po ay merong natutunan sa devotion natin na ito, ipalam niyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Pagpalain po kayo ng ating Panginoon. See you po tomorrow 5 a.m. dito po sa ating Daily Devotions.